Ito ang confidential funds. The confidential classification of 612.5 million pesos entrusted to Vice President Sara Duterte does not place its handling beyond transparency, correct? Scrutiny at saka accountability. The prosecutor told the senator judges that the Constitution had placed on the impeachment court the responsibility of determining whether VP Sara Duterte committed offenses warranting removal from office. The Constitution na niya entrust this court. Doon pa lang po, kaduna-duna na. Bakit ganon? Di ba? Pangatlo, coordinated effort po. May mga tumutulong para maingkas. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Marabilia. So pag-usapan ulit natin yung impeachment ni Sara Duterte, continuing impeachment trial na sinasagawa ngayon mga kababayan. Napakaganda na opening statement po ni House Prosecutor Laila De Lima. Sabi dito sa balita, House Prosecutor Laila De Lima, VP Duterte 612.5 million confidential funds not beyond scrutiny. Correct. Ito ang confidential funds. The confidential classification of 612.5 million pesos entrusted to Vice President Sara Duterte does not place its handling beyond transparency, correct? Scrutiny at saka accountability. So House Prosecutor and Mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima lay down that principle as she opened the prosecution's presentation of the confidential funds release through the Office of the Vice President, OVP, at saka yung DepEd. Budget niya is intended for confidential operations does not mean that the conduct of officials involved in the handling of people's money is exempted from the demands of transparency, scrutiny, and accountability. Yan ang paliwanag mga kababayan ni Laila De Lima, correct? Hindi po imbalido ang mga argumento ng defense. Lalo yung mga propaganda ng mga DDS, imbalido po. De Lima introduced the issue through the familiar experience of families carefully deciding where to place limited household resources. So, pinalagay niya sa isang budget ng household sa isang pamilya mga kababayan na ang pera, limitado yung pera ng isang pamilya. Sa atin ang pagbabudget para sa pamilya, dahil hindi naman unli ang pera, masinop ang ating paggasta or paggasta sa talagang kailangan at kapakipakinabang natin nilalaan. Correct? Ganyan din dapat sa pera ng bayan. The House Prosecutor defined confidential funds as allocation intended for sensitive surveillance-related activities supporting the mandates of civilian agencies. Sa yugtong ito niya ng paglilitis, pag-uusapan natin ang confidential fund. Ito ang budget para sa mga sensitibo at surveillance-related activities upang suportahan ang mandato ng mga civilian agencies. Invoking the constitutional standard governing everyone in government, De Lima maintained that the public trust principle niya applies regardless of the classification attached to an appropriation. At kasama doon, mga kababayan, itong confidential fund. Public office niya is a public trust. Alam nating lahat yan. Yan ang sabi ng ating konstitusyon, paliwanag ni Laila De Lima. Sakop dito ang lahat ng nasa gobyerno. Hindi pwedeng exempted yung Office of the Vice President kasi ang Vice Presidente Duterte, yan siguro gusto nilang mangyari. Pag Duterte,
dapat special ang pagtrato kasi pinapangalandakan nila na hindi sila korap. Kung hindi sila korap, more na dapat transparent sila mga kababayan. Open sila. So sakop nito ang lahat ng nasa gobyerno at ang utos niya na yan ay hindi pwedeng baliwalain dahil lang sa confidential ang pondo. Hindi po pwede yung ganon. De Lima clarified that confidentiality exists to protect legitimate operations in informants rather than shield fabricated records or diversion of public money. So ang confidentiality ay para protektahan ang lehitimong operasyon at informant. Hindi ito paintulot para mag-imbento ng pangalan at dokumento, correct? Hindi ito palusot para ibulsa ang pera. Kung confidential ang pondo, sabi ni Laila de Lima, lalo pa ngang mataas ang pananagutang kaakibat dito. She maintained. The prosecutor told the senator judges that the Constitution had placed on the impeachment court the responsibility of determining whether BP Sara Duterte committed offenses warranting removal from office. The Constitution na niya entrusts this court with a solemn duty to determine whether the respondent, Vice President, committed culpable violation of the Constitution, graft in corruption, and betrayal of public trust. The evidence niya will show that she did. This case is about 612.5 million pesos in confidential funds entrusted to BP Sara Duterte through the Office of the Vice President at ng Department of Education. Dagdag mga kababayan ng House Prosecutor. O ngayon, ito yung summary. Idagdag ko na po based sa takbo ng impeachment trial kanina. Mga ebidensya yung nagsasalita na mga kababayan. So ano yung lumabas? Ang lumalabas tungkol sa confidential funds sa hearing ngayon mga kababayan. So ito yung mga malagang natuklasan mula mga kababayan sa mga tseke at testimonya ng mga saksi. Number 1 mga kababayan, lahat ng tseke iniingkas. Walang dinideposito sa bangko, sinadya para walang bakas, walang trail. So lahat iniingkas talaga po. In large amount of money, unusual, 135 million. Pangalawang punto, na na-establish mga kababayan kanina, quarterly ang labas ng pera. Hindi as needed po. Parang regular na budget, hindi pagbiglang operasyon. Ang confidential dapat as needed, di ba? So, lumalabas quarterly, first quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter. So 4 times winidraw quarterly yung 500 million. Doon pa lang po kadudaduna na. Bakit ganon? Di ba? Pangatlo, coordinated effort po. May mga tumutulong para maingkas agad ang mga tseke. Sino yung mga nag-utos? Cash divisions. Hindi SDOs ng DepEd at OBP ang tumawag ng maaga at may alam na iingkas na ang tseke. May advance notice na. Si Acosta ay sinamahan ng OBP Assistant Chief of Staff. Then sa Office of the Vice President mga kababayan, 2 tao lang ang may otoridad para mag-utos kay Ortonio. Si Sulaika, Attorney Sulaika, at saka si Sara Duterte. Pangapat, na nadiscover mga kababayan sa impeachment trial kanina. Tanging mga taong dinala mula sa Davao ng Vice President ni Sara Duterte ang pinagkakatiwalaan sa encashment ng pera. Walang kilalang background o training sa surveillance o lehitimong confidential operations. Ang tanging kwalifikasyon, lumalabas mga kababayan, obedience. Absolute, total obedience sa Vice President. Okay po? Kung hindi ito ligtas at lehitimo, bakit sinadyang walang bakas?
mga kababayan. So yun ang mga katanungan. So that's the summary ng mga kaganapan kanina, mga kababayan, sa hearing impeachment trial laban sa Vice Presidente kay Sara Duterte. So subaybayan natin, mga kababayan, para alam natin kung ano yung mga kaganapan. Okay po? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya: boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.